Ano ba sadya pala natin dito sa sa headquarters ng Training Command, Philippine Army? Base po dun sa information na na-receive natin, coming from Colonel Mongao himself, nag-ano po kasi siya ng kanyang council. At bilang pagtugon po natin dun sa kanyang karapatan, bilang isang, hindi lamang po bilang isang sundalo, kundi bilang isang Pilipino, nandito po tayo ngayon pumunta sa trato. Kasama po natin ang kanyang preferred counsel in the person of retired Brigadier General and the same time Attorney Virgilio Garcia, at sinamahan din po tayo ng ating kasama sa UBI na si Colonel June Mitran. Sir, ano po napag-usapan nyo ngayon ni paano yan? Hindi pa namin paano, no? Kasi meron yung silang meron yung client lawyer confidentiality. It's for the lawyer to discuss. Pero ang ma-confirm lang namin basta nakausap naman ni Colonel Mongao ang kanyang counsel in the person of General Attorney Garcia. So dagdag rin doon sa kalagayan ni General Mongao, okay naman siya. Kasi bilang isang military, as SOP rin namin na kung mayroong mga question, kahit maliit man lang, talagang normal yun na under restriction siya. Pero yung kalayaan niya as a military, walang problema. Walang problema sa tinatawag namin na SOP, traditional, discipline, pasok pa rin. Ang kumpleto makakabigay ng informasyon kasi sila ng heart to heart pag-uusap ng kanyang lawyer na walang iba kundi si Attorney General Garcia na dating diago ng Armed Forces of the Philippines. So normally lahat ng kaso ng mga ng military ay dumaan sa kanya sa panahon niya. So mga kababayan ko, wag na ninyong alalahanin. Ang titingnan lang natin, dahil si Colonel Mongao ay nagsalita siya bilang isang bilang Pilipino, bilang sundalo, na sinasabi kasi ng ating mga kababayan na bakit ito mga sundalo walang bayag? Kami may bayag kami, kaya patunayan ni Colonel Mongao na siya ay may bayag, na mayroon siyang tinitingnan na may problema ang ating bansa. So, nang sinasabi natin na pwede siya maimbestigahan, ako bilang isang naging personnel officer, tinitingnan ko sa Article of War, hindi siya pumapasok kahit na doon sa ating 1987 Constitution, wala pumapasok. Because that is your personal niyang pananaw sa nangyayari sa bansa. So para sa akin, ang as opinion, talang purely harassment na lang yan. Para pinapakita nila na parang ibang kasamang armed forces ay matakot. So para mawala ang bayag. Pero alam ko marami ako nakausap na nanindigan sila. Kaya nga lang, ang sabi lang, nasa serbisyo pa kasi kami. Pero yung simpatya ninyo ay hindi tayo nagkakalayo. So yun ang nangyari sa pag-uusap namin through our lawyer, na okay naman ang pag-uusap nila at saka okay naman ang kalagayan ni General Mongao. Pero palala ko lang sa buong armed forces, nung nasa school tayo, nasa training tayo, itinuro sa atin ang disiplina. Na huwag tayong magnakaw, huwag tayong sumunod ng illegal orders, ano pa man. Sinunod natin. Kaya lang question ko ngayon bakit pag lumabas tayo sa school, nawawala na yung disiplina natin? Nagkanya-kanya na tayo, kanya-kanyang nakaw, kanya-kanyang anong decision, sumusunod sa utos na parang illegal. So, bilang isang military, 40 years in the military service, alam natin ang tama't mali. Kaya ako, sumisigaw ako na sinasabi nila ang armed forces, ang sundalo, walang bayag. May bayag kami. Kaya lang minsan ang iba, medyo nadadala sila dahil ayaw nila ma-dimple yung kanilang pamilya. So, ganun lang ang aking masabi sa pinaparating ko sa taong bayan. Sir, meron bang mga alalahanin o pagdududa bago nangyari ang sitwasyon?
ng Ng, bago siya nagsalita o bago pagpunta natin dito? bago siya nag-withdraw ng suporta sa Pangulo, sir. Wala siyang alalahanin. Sa kanyang opinion yun eh. Kaya dapat walang alalahanin. Walang alalahanin ng kababayang Pilipino natin. Dahil yun sa kanya, napasok pa rin sa 1987 Constitution yung freedom of expression. Pananaw ko yun depende sa ibang abogado kung anong pananaw nila. Kung medyo sinabi kong medyo bulag sila, ewan ko. Pero basta sa aming pananaw, wala siyang alalahanin. So sir, nitong mga nakaraang mga taon, bali nakikita na po natin na marami na po ang dismayado sa ating Pangulo. Pero bakit ngayon lang ibinigay ni Colonel Monggao yung paghinto ng suporta? Sa kanyang decision yon, hindi ko masasagot ng direkta yung sinasabi mo. Pero talagang matagal niya nang narinig yung mga sinasabi nila na walang bayag yung armed forces. So pinatunayan niya na may bayag siya. Yun, ibig sabihin, mayroon siyang panindigan, mayroon siyang paniniwala na dapat hindi kami maturing kaming, dati, o kaya military kasi dati na ako eh. So ayaw niya masabi na ang armed forces ay isang tuta lang tagasunod. Hindi, may prinsipyo kami na dapat sundin natin ang ating nasa isip natin na dapat tama, yun ang sundin natin. Okay, baka si General Attorney Garcia. Video cross na siya. Wala tayong gano'n. Wala, kaya na siya. Sir, wala pa. Malinaw Wala naman sa yan, malinaw. Ano? Sir, ano pong napag-usapan nyo ni Sir Monggao kanina, sir? Well, nung dumating tayo, nakausap natin yung IG dito sa pangyayari. Matagal natin siyang nakapanayam at tinanong natin, ang unang inalam natin, kaya tayo nagpunta rito is kamusta yung kalagayan ni Colonel Monggao. Tinanong natin, siya ba detained? Sabi naman nila, hindi siya detained. Sabi niya, ano lang siya, restricted. So, nung makausap ko naman si Colonel Monggao kasi nakaharapan naman namin, sinabi naman niya na, sir, restricted ako, pero nakakalabas ako kahit sa bakod, kahit sa gate. Sabi niya, magpapaalam lang ako. So, in that sense, meron pa rin kalayaan si Colonel Monggao. Hindi siya detained kasi nililinaw ko yun talaga na detained ba o hindi, because hindi nila pwedeng gawin yun. Katulad kanina, pinaliwanag ko rin sa kanilang IG na yung utterances ni Colonel Monggao was well within his constitutional rights. It is protected and guaranteed by our constitution. Naliwanag natin sa kanilang sa tradok na wala akong nakitang pagkakamali ni Colonel Monggao sa kanyang sinabi. Walang violation sa criminal code, walang violation sa articles of war. Pero alam nyo, dahil siya ay unipermado, he has to go through certain process. Yung ginawa ni Colonel Monggao, sabi niya, nasasaktan ako pagka sinasabing walang bayag ang AFP eh. Kasi meron tayong mga kasamahan na nag-e-expect na magpakita na agad ng suporta ang militar. Protector of the people nga daw. Sabi niya, ganito kami, we remain protector of the people, pero hindi naman kami pwedeng magamit sa politika. Ngayon, the other thing is, gusto niya ring ipakita sa taong bayan ang mangyayari sa isang sundalo kapag siya ay gumawa ng isang bagay na katulad ng kanyang ginawa. Dadaan sa kanyang proseso, mahihirapan. Hindi dahil sa gusto siyang pahirapan ng sandatahang lakas ng Pilipinas, pero ito yung proseso, internal process ng ating sandatahang lakas ng Pilipinas, kahit na sa ating kapulisan, to maintain discipline. Alright? You will have to go through a process, mag-court martial siya. At the end of the day, malalaman natin kung may kasalanan siya o wala. But I'm telling you, at the end of the day, justice will be served. So,
wala pong kayong dapat ikabahala kay Colonel Punggao. He is doing very well. I will coordinate with his civilian lawyer. Meron siyang requirement na kailangang i-submit agad para within deadline para makakomply si Colonel Punggao. Sir, may tanong ako. Wala bang nababiolate sa karapatan ni Colonel Punggao ng Armed Forces? Lagi namang meron eh. Mayroon? Pagka ini-insist natin yung ating proseso, ini-insist natin yung ating discipline, palaging meron, palaging naka-curtail, no? So, pero dahil ikaw ay nag-uniforme, medyo tinatanggap na natin yun as kumbaga parang part of the process. But you know that cannot be tolerated all the time. Katulad ngayon, hindi pwedeng maparusahan. Sabi ko nga kanina, sabi ko, I do not see how saan nyo kukunin yung you will find him guilty and you will